yung proclamation na at ang naglabas yan, opisyal ng Malacanang. Anong gagawin nyo ngayon? Ginawa nyo, sinuspindi nyo dalawang programa dahil di umano nagkalat ng fake news. Ayan, nagkalat din nyo ng fake news. Anong gagawin nyo dyan? Ano, papasarado nyo Malacanang? Sasarado nyo sarili nyo dahil kayo nagkalat ng fake news? O sige nga, o tingnan na nga natin kung anong gagawin ninyo dyan. Alright, samantala kumakalat na Proclamation number 427 ay diniklarang special half working day ang December 22 ay fake news ayon sa Presidential Communications Office. Na itong kanilang paliwanag sa ulat ni Creslin Cataro. Ipinabatid ng Presidential Communications Office na ang kumakalat na Proclamation number 427 na idinideklarang Special Half Working Day ang ika-22 ng Desyembre araw ng Biyernes ay kumpirmadong walang katotohanan o fake news. Sa isang statement na inilabas nitong Huwebes, nilinaw ni PCO Secretary Cheloy Garafil na ang nasabing dokumento ay huwad at walang opisyal na beripikasyon ng pamahalaan. Nagpaalala naman ang Malacanang sa publiko na maging mapanuri at sumangguni lamang sa official government sources para sa tamang impormasyon. Kaugnay dito, inako ni Presidential Assistant for Strategic Communications Cesar Chavez ang nangyaring kalituhan patungkol sa ibinahaging umano'y Proclamation number 427 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Una rito, ipinost ni Chavez ang dokumento sa kanyang Facebook account at agad ding tinanggal o dinilit. Sa kanyang official social media account, nakasaad dito ang paghingi ng paumanhin ni Chavez kaugnay ng pag-post ng content na hindi pa naberipika. Kasabay nito ang pag-ako rin ni Chavez sa buong responsibilidad ng nagawang kamalian sa naturang issue. Kasunod ng kumalat na peking presidential proclamation ay inilabas ng Malacanang sa Official Gazette of the Philippines ang kopya ng totoong Proclamation number 427. Inisyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation number 427 na nagdedeklara sa siyam na artist bilang manlilikha ng bayan para sa 2023. Ito ay 2 pahinang proklamasyon na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Disyembre 15. Kabilang sa tinaguriang manlilikha ng bayan para sa 2023, sina Adelita Romualdo Bagcal, Abina Tawide Cogit, Sakinurain Mugong de Rasas at Bundos Bansilfara. Kasama rin ang mga artist na sina Marife Ravidas Ganahon, Amparo Balansi Mabanag, Samporonia Pagsak Madanlo, Barbara Kibet Ofong at Rosie Godwino Sula. Ang inilabas na proklamasyon ay bilang pagkilala sa kanilang mga natatanging kasanayan na umabot sa mataas na antas ng technical at artistic excellence. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News. Right, maraming salamat Creslin Catarong sa iyong balita. Marami ang nasad, attorney. Tingnan mo yan, Yan news yan, yung proclamation na at ang naglabas yan, opisyal ng Malacanang. Anong gagawin nyo ngayon? Ginawa nyo, sinuspindi nyo dalawang programa dahil di umano nagkalat ng fake news. Ayan, nagkalat din nyo ng fake news. Anong gagawin nyo dyan? Ano, papasarado nyo Malacanang? Sasarado nyo sarili nyo dahil kayo nagkalat ng fake news? O sige nga, o tingnan na nga natin kung anong gagawin ninyo dyan. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, Attorney Sal, magandang balita sa mga Medal of Valor, may Medal of Valor mula sa Armed Forces of the Philippines dahil inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaprobahan niya yung increase ng lifetime monthly gratuity pay ng mga Medal of Valor awardees ng Armed Forces of the Philippines. So, I'm not sure kung magkano yung dati, pero nasa 20,000 pesos a month na yung matatanggap ng mga Medal of Valor awardees. At ito, this is on top pa dun sa mga benefits at iba pang natatanggap nila po. Maganda yan. Yan ay maganda. Pagkilala yan sa kapayanihan ng mga tumanggap ng Medal of Valor Award. Samantala, Attorney Sal, pinalagan ng Department of Justice ang kautusan ng Korte na ibalik sa New Bilibid Prison ang 11 PDL witness sa Delima case mula sa Sablayan Penal Farm. Si Margus Gonzales magbabalita.
May utos na ang Muntinlupa RTC para sa paglilipat ng 11 persons deprived of liberty o PDL pabalik ng New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City mula sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Ang mga inmate na ito ay ang tumayong testigo laban kay dating Senadora Leila de Lima sa kanyang drug case, pero ngayon ay bumaliktad na sa kanilang mga salaysay. Ayon sa korte, makabubuti na nasa malapit na lokasyon ang mga inmate habang isinasagawa ang paglilitis sa kaso, kaya inisyo ang court order, bagay na hindi naman sinusuportahan ng Department of Justice. Medyo nag-worry po ang department dahil maraming rason kung bakit sila nandun sa Sablayan. And one of them is because they were convicted of heinous crimes, no? And as part also of the jail decongestion efforts, doon sila nilipat sa Sablayan. And in any case, yung reasoning po ng court na gusto nilang mailapit yung mga inmates sa court, meron naman tayong video hearings na ino-offer, no? So, yan po ay isang alternatibo na pwede namang gamitin ng korte. Isa pa rito, tutol ang DOJ sa paglilipat ng mga inmate dahil na rin sa jail decongestion program na tinutulak ng ahensya. Wala rin daw sa jurisdiction ng korte na pangunahan ang Bureau of Corrections sa pangangasiwa o sa security arrangement ng mga inmate. Ang DOJ naman po kasi hindi naman po yan party sa kaso na ito. So for them to hold jurisdiction over us will be a stretch. Of course, we respect the judiciary, although in this case, sa tingin po namin, medyo nag-overreach po ng konti when they directed the Department of Justice and the Bucor to transfer the witnesses from Sablayan back to the National Bilibid Prison. Pag-aaralan ngayon ng DOJ ang posibleng remedyo kasunod ng court order. Sa ngayon, posibleng hindi muna sila tatalima sa kautusan ng korte habang pinag-aaralan ang legal remedy para sa naturang kautusan. Ibig sabihin, sa kabila ng court order ay maaring hindi pa rin sila ililipat sa New Bilibid Prison. We will probably hold the transfer first pending any legal remedies that we may take, no? Dahil mahirap na rin na i-transfer sila pabalik sa New Bilibid Prison, tapos kung may mahanap kaming legal remedy, ibabalik na naman doon sa Sablayan. Samantala, nadagdagan pa ang testigo ng prosecution sa De Lima case na naghain ng recantation sa korte. Sa ulat, bumaliktad na rin ng dating PNP CIDG investigator na si dating Police Brigadier General Jerry Valeroso. Sabi naman ng DOJ ng recantations ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw nilang maibalik sa Bilibid ang mga PDL. Recantations are always looked unfavorably, not just by the Supreme Court who has stated that in a line of cases, but also by the legal system in general. At yun din po, no, yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin gustong ibalik yung mga 11 na inmates sa National Bilibid Prison. Kasi parang ang labas, nire-reward pa natin ang mga PDLs para doon sa mga recanted statements at testimonies nila. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Alright, maraming salamat, Margaret Gonzalez. At Sal? Ako na-amuse ako dyan sa mga depensa ng mga payag ng DOJ. Kasi, ngayon, nagreklamo sila ng mali. Pero alam mo, nung isang gabi, ako po ay nasa isang event. And may mga nakausap akong abogado at mga nandyan sa DOJ. Ang sabi nila, dyan sa kaso ni De Lima, nawawalan na sila ng anong tawag doon? Yung moral nila bumagsak. Sapagkat daw yung mismong head nila, yung head nila ng DOJ, sa halip daw na palakasin ang loob nila, nagpapahayag pa na, wala, diretso ng absuelto yan. Sayang daw lahat ng pinaghirapan nila, mismong boss nila, nagsasabi na, ma-absuelto na yan. Diretso na ang acquittal niyan. O, biro niyo yan. O, pagkatapos ngayon, yung mga pahayag nila, parang, puro saliwa eh. Kung baga sa karpentero, wala sa hulog. Yung ginagawang mga trabaho nila.